Chernobyl Exclusion Zone, Ukraine. Noong 1986, sumabog ang Reactor Number 4 sa Chernobyl Nuclear Power Plant na nagpakawala ng malaking ulap ng radioactive material. Ang kalapit na lungsod ng Pripyat ay inilikas na nag-iwan ng isang ghost town na parabang tumigil sa pag-ikot ng panahon. Ngayon, nananatili pa rin ang radiation sa lupa, tubig at sa mga hayop. Bagamat ang ilang lugar ay maaring puntahan para sa mga maikling pagbisita, maraming hotspot ang nananatiling nakamamatay. Ang mga mutated na halaman, radioactive na kagubatan at mga abandonadong gusali ay lumilikha ng isang nakakatakot na paala ng pinakakilalang sakuna ng sangkatatan ayon sa mga siyentipiko. Ang ilang mga zona ay hindi magiging ligtas para sa mga tao sa loob ng 20,000 taon. Hindi lang mapanganib ang Chernobyl. Ito ay isang lugar kung saan huminto ang oras at binawi ng kalikasan. Ang sinira ng mga tao, Fukushima Daiichi Nuclear Plant, Japan. Noong Marso 11, 2011, isang malakas na lindol ang nagdulot ng tsunami na sumalanta sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ng Japan. 3 reactor ang natunaw na nagpakawala ng radioactive material sa karagatang Pasipiko, habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa paglilinis. Napakaraming radioactive na tubig ang nakaimbak pa rin sa mga tangke sa lugar. Ang mga nakapalibot na bayan ay nananatiling halos abandonado, na may mga no-go zone na minarkahan dahil sa radiation. Sa kabila ng mga pagtatangkang mag-decontaminate, nananatiling nakamamatay ang mga hotspot. Ang karagatan sa paligid ng Fukushima ay nakaranas ng maraming taon ng pinsala sa kapaligiran at nagbabala ang ilang siyentipiko na ang mga epekto nito ay magtagal ng ilang siglo. Hindi lamang ito isang natural na sakuna. Ito ay gawa ng tao na ginawang isang hazard zone ang buong baybayin. Lake Nyos, Cameroon noong 1986, pinakawalan ng Lake Nyos ang isa sa mga pinakanakamamatay na natural na pangyayaring naitala, na pinasimulan ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Isang naipon na volcanic carbon dioxide sa ilalim ng tubig ang biglang sumabog, na nagpadalang isang malaking ulap ng gas na mabilis na bumaba sa mga dalistis. Sa loob lamang ng ilang minuto, sinakal ng gas ang mahigit 1,700 katao, libu-libong hayop sa mga kalapit na nayon. Ang sanhi ay isang hindi gaanong naunawa ang natural na sistema na pinalala ng maling pamamahala sa kapaligiran. Ngayon, binabantayan ng mga siyentipiko ang lawa gamit ang mga degassing pipe upang maiwasan ang isa pang sakuna. Ngunit nananatili ang panganib kung mabibigo ang sistema. Maaring sumabog muli ang lawa. Isang payapang anyong tubig na maaring pumatay ng walang babala. Iyan ay isang panganib na tinulungang simulan ng sangkatauhan. Pripyat Amusement Park, Ukraine. Nakatakdang magbukas ang Pripyat Amusement Park noong Mayo 1, 1986, 5 araw lamang pagkatapos ng sakuna sa Chernobyl. Sa halip, ito ay naging isang abandonadong monumento sa trahedya. Ang mga ride, lalo na ang iconic na Ferris wheel, ay halos hindi nagamit bago sa pilitang lumikas dahil sa radiation. Hindi naman talaga nakamamatay ang parke na ito. Ngunit ang lupa sa ilalim nito ay kontaminado pa rin sa paglipas ng mga dekada, ito'y kinalawang at nabulok. At naging isang nakakatakot na simbolo ng isang lungsod na hindi naligtas balikan ng mga tao. Ang parke ay nagsisilbing paalala kung gaano kabilis maaring mabura ang normal na buhay. Hindi ang mga ride ang mapanganib. Ito ay ang hindi nakikitang banta na nananatili sa kanilang paligid. Hanford Site, USA, itinayo noong World War II bilang bahagi ng Manhattan Project. Ang Hanford Site sa Washington State ay gumawa ng plutonium para sa mga sandatang nuklear, kabilang ang bombang ibinagsak sa Nagasaki. Ngunit dahil sa mga dekada ng hindi maayos na pag-iimbak, 56 bilyong galon ng radioactive waste ang naiwang nakabaon sa mga tumatagas na tangke ngayon. Ang ilan sa mga basurang iyon ay tumatagas patungo sa Ilog Columbia, bilyon-bilyon na ang nagastos, at maaring abutin na mahigit isang siglo bago matapos. Mahigpit na kontrolado ang pagpasok at maging ang mga manggagawa ay nahaharap sa malubhang panganib sa kaligtasan. Ang Hanford ay isa sa mga pinakanakalalasong lugar sa mundo, hindi dahil sa kalikasan, kundi dahil sa nakamamatay na nuclear legacy na iniwan ng mga tao, Centralia, Pennsylvania, USA. Noong 1962, nagsimula ang isang sunog sa isang abandonadong minahan ng karbon sa ilalim ng Centralia, Pennsylvania. Walang nakapansin noon na ang apoy ay kakalat sa ilalim ng lupa at hindi natitigil mahigit 60 taon na ang nakalipas.
nag-aalab pa rin ito. Napilitan ang halos lahat ng residente na lumikas dahil sa sunog na nag-iwan ng isang abandonadong bayan, mga mapanganib na sinkhole, bitak sa lupa na naglalabas ng nakalalasong gas at hindi matatag na lupa ang nagpapapanganib sa lugar. Kakaunti na lamang ang mga taong naninirahan doon sa ilalim ng legal na eksepsyon. Tinataya ng mga eksperto maaaring mag-alab pa ang apoy sa loob ng isa pang 200 taon. Ang sentralya ay isang tahimik na paalala na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay ang mga hindi mo nakikita. Minamata Bay, Japan. Mula 1930s hanggang 1960s, isang pabrika ng chemical sa Minamata, Japan ang nagtapon ng mercury sa look. Pumasok ang mercury sa mga isda at di nagtagal, ang lokal na populasyon ay nagsimulang magdusa mula sa isang kakaibang sakit. Kabilang sa mga sintomas ng sakit na Minamata, ang panghihina ng kalamnan, paralysis, at maging kamatayan. Mahigit 2,000 kataong namatay at libo-libo pa ang naapektuhan. Kahit ilang dekada na ang lumipas, ang ecosystem ng Look ay nagpapakita pa rin ng mga bakas ng kontaminasyon. Mahigpit na kinokontrol ang pangingisda at ang kuwento ay naging isang textbook case ng kapabayaan sa industriya. Ang Minamata Bay ay nagsisilbing patunay na ang kapabayaan ng korporasyon ay maaaring lasonin ng isang buong komunidad sa loob ng maraming henerasyon. Semipalatinsk Test Site, Kazakhstan. Mula 1949 hanggang 1989, nagsagawa ang Soviet Union ng mahigit 450 nuclear tests sa Semipalatinsk. Ang mga kalapit na nayon ay hindi inilikas, kung saan 10,000 ang nalantad sa radiation. Ang mga depekto sa kapanganakan, kanser at pinsala sa genetiko ay karaniwan pa rin sa mga lokal. Nananatiling kontaminado ang lugar, bagamat bukas ang ilang bahagi. Maraming sona pa rin ang itinuturing na mapanganib sa kabila ng mga dekada na lumipas, nananatili ang mga radiation hotspot. Ang Semipalatinsk ay isang nakakakilabot na halimbawa kung paano hinubog ng nuclear testing ang Cold War. Hinubog nito ang buhay at kalusugan ng mga henerasyon na namuhay sa anino ng mga pagsubok. Love Canal, USA. Noong 1940s at 50s, ibinaon ng kumpanyang chemical na Hooker Chemical ang 21,000 tonelada ng nakalalasong basura sa isang lugar sa Niagara Falls, New York. Makalipas ang ilang taon, mga bahay at paaralan ang itinayo sa ibabaw nito. Noong 1970s, nagsimulang makaranas ng mga problema sa kalusugan ang mga residente, mga depekto sa kapanganakan, cancer, at mga paso mula sa kemikal na dulot ng mga nakabaon na lason na tumatagas sa mga basement at bakuran. Ang sakuna ay nagpilit sa paglikas ng daan-daang pamilya at humantong sa mga pangunahing batas pangkapaligiran sa US ngayon. Bahagyang naayos na ang Love Canal, ngunit nananatili itong simbolo ng kung ano ang nangyayari kapag ang mga mapanganib na basura ay itinatago sa halip na asikasuhin. Mayak, Russia. Ang Mayak ay isa sa mga pangunahing pasilidad nuklear ng Soviet Union na gumagawa ng plutonium noong Cold War. Noong 1957, isang malaking pagsabog na kilala bilang Kyshtym disaster ang nagkalat ng radioactive contamination sa isang malawak na lugar. Nananatili itong isa sa mga pinakamatinding aksidenteng nuklear sa kasaysayan, bagamat itinago ito sa loob ng mga dekada. Ang ilog Teka na dumadaloy malapit dito ay kontaminado pa rin. Ang mga kalapit na nayon ay may ilan sa pinakamataas na rate ng sakit na may kaugnayan sa radiation sa buong mundo. Kahit ngayon, limitado ang pagpasok at nagbabala ang mga siyentipiko na ang mga bahagi ng zone ay mananatiling mapanganib. Sa loob ng maraming siglo, ang Aral Sea, Kazakhstan, Uzbekistan, dating isa sa pinakamalalaking lawa sa mundo, nagsimulang lumiit ang Aral Sea noong 1960s matapos ilihis ng mga proyektong irigasyon ng Sobyet ang tubig nito para sa pagsasaka ng bulak sa paglipas ng panahon. Halos naglaho ito na nag-iwan ng isang nakalalasong disyerto na nababalutan ng mga latak ng pestisidyo mula sa mga dekada ng agrikultura. Ang mga nayon ng mangingisda ay inabandona at ang mga dust storm ngayon ay nagdadala ng mga polutan sa buong rehiyon na nagdudulot ng malawakang problema sa kalusugan. Ang Aral Sea ay isa sa mga pinakadramatikong halimbawa sa mundo ng pagkasira ng kapaligiran na dulot ng maling pamamahala ng tao. Bikini Atoll, Marshall Islands. Sa pagitan ng 1946 at 1958, nagsagawa ang Estados Unidos ng 23 nuclear tests sa Bikini Atoll. Buong mga isla ang sumingaw at kinontamina ng radioactive fallout. Ang lugar inilipat ang mga residente, ngunit sinubukan ng ilan na bumalik noong 1970s para lamang muling ilikas ng matuklasan ang mapanganib na antas ng radiation sa pagkain at tubig.
Ngayon, ang atoll ay isang UNESCO World Heritage Site, ngunit nananatili itong halos hindi matitirhan. Medyo nakabawi na ang mga coral reef, ngunit radioactive pa rin ang lupa. Ang Bikini Atoll ay nananatiling isang nakakatakot na tropical na paraiso na ginawang isang nuclear wasteland ng mga tao.